Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Mga multo ng pulang lamesa. Ito na ba pre yung sinasabi mong lamesa na binili mo? O pre, ano masasabi mo? Ang ganda, di ba? Oo pre, nakatsamba ka. Mukhang naisan na naman ang asawa mo dito ah. Magkano ang nakatkong mo dun sa pinadala sa yung perang pambili ng lamesa? Ano ka ba pre? Hindi naman ako ganun no. Malaki nga natipid ko pero di ko naman lolokohin si Anya. Siyempre sasabihin ko na nakatipid ako sa pagbili ng lamesa. Pero hindi ko sasabihin sa kanya na ukay-ukay ko ito nabili. Kaya pre, huwag kang madudulas kapag tinanong ka ha. Ang sabihin natin, binili ko ito sa kaibigan ng katrabaho ko kasi mag-abroad na sila. Kaya nagbebenta ng mga gamit. Di naman nalatang pinaglumaan, di ba? Bagong varnish to pre nung nabili ko. Swerte ko nga kasi sabi nung tindahan ng mga second hand na gamit, kadarating lang daw nito galing sa probinsya. Kinuha ko kaysa naman makuha pa ng iba. Oo nga pre, ang ganda nito. Nara pa talaga. Bagay na bagay ito sa bahay nyo. At saka matutuwa si Anya kasi di ba? Ang gusto nun mga kasangkapan na yari sa kahoy. Oo. O tara na. Ipasok na natin sa loob ng bahay para mahanapan natin ng magandang pwesto. Pagagawan ko ito ng magandang salamin. O sige, tara buhatin na natin. Nang maipasok na nila ang lamesa, kaagad nila itong hinanapan ng pwesto sa kusina. Katatapos lang nilang mag-ayos nang dumating ang biyena ni Wency na si Aling Dolor. Kasama nito ang anak nila ni Anya na si Abby. Pagkapasok ng bahay ay kaagad na natuon ang atensyon ng kanyang biyenan sa bago nilang lamesa. Ano yan? Bagong bili nyo? Opo, Nay. Ang ganda, di ba? Nara po ang lamesang ito. Matutuwa po si Anya nito, Nay. Nagpabili talaga yun ng lamesa para dito sa kusina Mamaya tatawagan ko siya para maipakita ko ito. Saan mo naman dyan nabili? Sa kwan po, sa kaibigan po ng katrabaho ko. Taga-probinsya po yun Second hand? Di ba sabi ni Anya magpagawa ka kasi ayaw niya ng mga second hand? Di ka na naman nakinig. Tinitipid mo na lang palagi ang pera. Si Anya naman ang nagtatrabaho sa abroad. At saka, siya ang nag-utos na yung bagong gawa dapat na lamesa ang bilhin mo. Hay nako, napakatigas talaga ng ulo mo. Nay, lamesa lang naman po ito. Mas okay po na magtipid sa mga ganitong bagay. Alam kong mahirap ang pagtatrabaho sa abroad kaya nga po tinitipid ko mga pinapadala ng asawa ko. Halos kalahati na tipid ko dito. Di may panggastos pang anak namin sa school. Oo nga, nandun na tayo sa pagtitipid. May mga mura namang lamesa kahit ipinagawa. Dapat ganun na lang. Pero Nay, nara po kasi ito. Kahit ano pang kahoy yan, second hand pa rin yan. Hindi maganda ang pakiramdam ko sa lamesang yan. Masyadong mabigat sa pakiramdam ang enerhiya. Hindi ka dapat nagpapasok ng mga gamit dito sa bahay ng hindi alam ang history, lalo pat second hand. O sige, pababayaan na kita. Nandyan na yan Basta iba pakiramdam ko sa lamesa. Pabindisyonan mo yan ha. O sige na, ito na. Inihatid ko lang si Abby dito kasi Sabado naman bukas. Sunduin ko na lang uli siya sa Linggo ng hapon. Sige po, Nay. Salamat po O sige, uuwi na ako. O Abby, iwan na kita dito ha. Balikan na lang kita sa Linggo. Pagkaalis ng biyena ni Wency, saka na lang nag-usap ang magkaibigan. Grabe talaga biyenan mo, pre. Saan ba'y pinaglihiyan? Puro na lang negative energy yung pinakikiramdaman niya. Masyadong pinanindigan ang kakaiba niya kakayahan na. Lahat na lang ng bagay na ipasok dito sa bahay niyo, kinikilatis at pinakikiramdaman. Dinaig pang feng shui expert Yaman na pre. Patagal na siyang ganyan Huwag mo nilang iparinig kay Abby. Baka mamaya makarating pa sa lola niya yung mga pinagsasasabi mo. Abby anak, doon ka muna sa kwarto ha. Maglaro ka muna doon. Magluluto lang ako ng paborito mong pagkain.
Fried chicken, di ba? Mamaya tatawag na yun si mama mo. Kaya bantay mo yung cellphone ko ha. Tumango ang kanyang anak at pagkalis nito'y saka itinuloy ng magkaibigan ng kanilang usapan. Isa pa yan pre, si Abby. Bakit ka pumapayag na doon sa biyenan mo tumuloy yung anak nyo? May sarili naman kayong bahay ni Anya. Kaya mo naman siya alagaan. Grade 2 pa lang yan si Abby. May tricycle naman kayo na ginagamit mo sa pampasada. Pwede mong ihatid sundo anak nyo, no? Pero ang nangyayari, nakakasama mo lang tuwing weekends? Di na ako nakipagtalo pa doon pre. Si Anya may gusto nun eh. Tsaka may point naman siya. Ito kasing pinatayo namin bahay masyadong malayo sa school at nasa tuktok ng lugar natin. Kawawang bata, walang makakalaro dito. Hindi kagaya doon kina nanay, malapit sa eskwelahan. Tapos, mga kapitbahay pa nila ang kaklase niya. Oo nga, nandun na tayo. Para sa akin lang ha. Para naman kasing walang tiwala sa iyo asawa mo eh. Parang inilalayo sa iyo yung anak mo. Hindi ah. Ito mo nga nandito si Abby ngayon. Hindi mo lang kasi iniisip. Hayaan mo na. Kaya nga pinagpaalam kita kay Anya na kung pwede kang tumuloy dito habang wala siya para may makasama ako. Mabuti ka mo pumayag yun. Tapos pinag-iisipan mo pa ng ganyan. Alam ko naman na mabait siya eh. Basta. Hayaan na nga lang natin. Basta ako pre mabigat talaga pakiramdam ko sa lamesa na yan. Hindi mo kasi inalam ang history niyan eh. Baka mamaya pre, may crime na nangyari dyan sa lamesang yan. May pinatay. Inuntog sa kanto niyan tapos ngayon, nagmumulto. Kita mo ang mura mo lang nabili. Alam mo may punto yung biyenan mo eh. Sira ulo ka. Ano ka? Parang kang biyenan ko na magsalita Hindi, sinasabi ko lang sa iyo yung mga hindi na niya nasabi. Doon din kasi yun papunta eh. Hindi pa tinuloy. Loko ka talaga. Sabi ko sa iyo pre, itiko mo na lang yung bibig mo kapag nandito si Abby. Ito na. Tatahimik na ako. Pwede ba akong mag-shot pre? Sige. Pero di kita pwedeng sabayan ha. Banding namin to ni Abby. Oo, ayos lang. Sanay na akong nag-iisa at hindi sinasamaan eh. Hindi ako tinatablan ng drama pre. Oo, manhin ka kasi. Sira ulo ka talaga. Isang linggo na ang nakalipas. Isang linggo na rin ang pulang lamesa sa bahay ni Wency. Gabi na umuuwi ang magkaibigan dahil sa pagtatrabaho. Pag-uwi ng bahay ay diretsyong natutulog na lang ang dalawa dahil kumakain na rin naman sila bago umuwi. O pre, pasok na ako sa kwarto bahala ka na dyan. Sige pre, matutulog na rin naman ako eh. Nakapatay na ang ilaw sa kusina pero bago pumasok si Wency sa kwarto ay may nahagip ang paningin niya na kung ano sa may lamesa. Nang tingnan niya ito, nanlaki ang mata niya nang makitang may nagtatago sa ilalim. Pinuntahan niya muna ang kusina at binuksan ang ilaw doon. Yumuko pa siya para tingnan kung sino ang nagtatago sa ilalim ng mesa. Oh, bakit pre? May pasipat-sipat ka ba dyan sa ilalim ng lamesa? Anong meron? Ha? Wala naman. Para kasing may nakita ko kanina na may nagtatago dito kaya pinuntahan ko eh. Pero wala naman eh. Baka namalikmata lang ako. Naku po, yan na yata pre yung sinasabi ng biyenan mo. Baka dyan na magsisimula yung katatakutan. Sira ulo ka talaga. Itulog mo na nga lang yan. Nananakot ka pa eh. Di mo na matatakot ang dati ng takot no? Matulog ka na rin. Mamaya kakatukin kita kapag may nakita akong multo dyan sa lamesa. Huwag mo na akong katukin. Ikaw na lang ang kumausap. Tanungin mo kung bakit nagmumulto. Kung gusto nilang kunin ang lamesa, buhatin na kamo nila. Oh, ayaw mo makausap? Sayang naman. Baka mamaya ikaw talaga gusto niyang kausapin eh. Sa'yo nga nagpaparamdam oh. Tangi ka. Sige na, tulog mo na yan. Papasok na ako sa kwarto.
takutin mo sarili mo dyan. Huwag kang mabigla mamaya kung maramdaman mong may malamig sa tabi mo. Dapat babaeng maganda tatabi sa akin mamaya ha. Gago. Huwag ka na mamili pre. Kahit anong itsura, patulan mo na ng lumagay ka na sa tahimik, no? O sige na nga, diyan ka na. Puro ka kalokohan. Pagkapasok sa kwarto, inantay lang ni Wency ang asawa niya na tawagan siya. Tuwing gabi ay palaging ganoon ang kanyang sitwasyon. Lagi lang siyang naghihintay sa asawa kung kailan ito tatawag. DH ang asawa niya at kapag wala na itong gawain ay saka nakakatawag sa kanya. Nang tapos na silang mag-usap na dalawa, bigla na lang siyang nakarinig ng ingay mula sa kusina. Oh, bakit may maingay doon? Siguro nagutom si Darren. Ano kayang niluluto niya? Ay, makalabas na nga rin. Makakain ng niluto niya. Pagkalabas ng silid ay nagtaka na lang si Wency dahil mahimbing nang natutulog ang kaibigan sa sofa sa sala. Nang tingnan niya ang kusina, patay ang ilaw roon at wala namang naroon. Pinunta na lang din niya ang kusina para tingnan. Pagkabukas niya ng ilaw, gulat na gulat siya nang makitang may mga platong nakahain sa lamesa. Oh, bakit may plato dito? At saka, bakit 4 na plato nakalagay sa lamesa? Itong si Darren, oh, nagtitrip yata ah. Akala siguro matatakot niya ako. Napakaloko talaga itong kaibigan kong to. Inilikpit na niya ang mga plato pagkatapos ay nagpa siya na uling bumalik sa silid. Pero pagakbang niya ay biglang may humawak sa kanyang binti. Natigilan siya dahil pakiramdam niya ay nasa ilalim ng mesa nagmumula ang kamay na yon. Naglakas loob siyang silipin ang ilalim ng mesa pero wala naman siyang nakita. Nang tumayo na siya, bigla siyang nakakita ng babaeng nakatayo sa gilid ng mesa. Bahagya siyang napaatras nang makita ito. Kinusot pa niya ang kanyang mga mata dahil sa pag-iisip na baka namamalikmata siya. Nang muli niya itong tingnan, wala na roon ang babaeng nakatayo. Ano yun? Multo ba yun? Ay nako, kasalanan talaga to ng biyenang ko eh. Dahil sa kakasabi niya ng kung ano-ano eh, mukhang nangyayari na nga ah. Pero, hindi yan. Huwag lang bibigyan ng atensyon. Katulog na nga. Gabing-gabi na rin kasi. Kinaumagahan, maagang nagising si Wency. Nagulat pa siya dahil mas maagang nagising si Darren. Nagluluto na ito sa kusina nang lumabas siya ng silid. Oh, ang aga mo ah. Oo, kasi pagising-gising ako kagabi. O bakit? Lagi kasi ako may naririnig na ingay dito sa kusina. Panay ang tayo ko para tingnan, kako baka may nakapasok na pusa. Tunog kasi ng tunog yung mga gamit dito sa kusina eh. Ay nako, napuyat lang ako. Pero wala naman akong nakikita. Yan, kasi dahil sa kalokohan mo kagabi, kung ano-ano kasi pinagsasabi mo eh. Baka mamaya eh, may nagalit kang elemento. Teka nga, bakit ang dami mo namang plato na inilagay dito sa lamesa? Bakit 4? Siguro, ikaw yung naglagay ng mga plato kagabi, no? Ha? Anong plato? Kagabi kasi lumabas ako ng kwarto. Narinig kong may nag-iingay dito sa kusina. Akala ko nga nagluluto ka eh, makikikain sana ako. Pero tulog na tulog ka kagabi. Nakita kong may 4 na plato rito sa ibabaw ng lamesa. Akala ko nga ikaw naglagay eh. Akala ko pinagtitripan mo ko eh. Ha? Bakit naman ako maglalagay ng plato dyan? Saka kanina pagising ko, may plato na dyan sa mesa. Akala ko nga ikaw naglagay eh. Kaya inayaan ko nilang kako. Nilagay mo eh. Ha? Maglalagay ako ng 4 na plato, eh dadalawa lang tayo dito? Kung hindi ikaw at hindi rin ako, eh sino? Oh, huwag ka nang mag-isip ng kung ano pre ha. Kung ano man ang iniisip mong yan, huwag mo nang isipin. Hindi maganda. Baka mamaya magkatotoo yung mga pakiramdam ng biyenang ko. Sa bagay,
O sige, kunwari wala akong nakita. Pero pag naulit ang ganito pre, tama nga siguro na pabindisyon na ng lamesa. Idamay na rin natin tong buong bahay. Pre, lamesa talaga? Ito lang naman ang bago dito sa bahay nyo, di ba? Nung wala pa ba ito, may nararamdaman ka ng kakaiba dito? Ba kasi may maligno kung anong engkanto yung natutuwa kasi mapuno dito sa amin. Ay nako, kahit ano pa yan, dapat aksyonan kapag nangyari ulit. May anak ka kasi no, baka mamaya mapaglaruan si Abby. Oo nga no, sa bagay. O sige, pupunta ako mamaya sa simbahan. Magdadala ako ng tubig para pabindisyonan. Oo, tama yun. Bago umalis ng bahay si Wency, tiningnan muna niya ang kabuuan ng bahay. Kinabisado niya ang paglalagay ng mga gamit. Iniisip kasi niyang baka may mabago pag uwi niya. Hapon na at inaabangan niya ang anak paglabas ng eskwelahan. Sinusundo niya ito para ihatid naman sa bahay ng kanyang biyenan. Maya-maya ay nakatanggap siya ng text message mula kay Darren at sinasabi nitong gagabihin ng uwi dahil may mga tinatapos pa sa trabaho. Nang masundunan niya ang anak, ay kaagad niya itong inihatid pagkatapos ay umuwi na rin. Mula nang nakaranas ng kakaiba si Wency sa kanilang bahay, hindi na siya mapalagay. Gusto niya makasiguro kung may kababalaghan na bang nagaganap sa bahay nila. Pagkapasok niya sa loob, kaagad niyang tiningnan kung may mga nabago sa mga gamit. Mabuti at wala namang nabago. Ibig sabihin, malikmata nga lang talaga yung nangyaring yun. Normal lang ang malikmata. Lahat naman ng bahay may multo eh. Kahit sa sulok nga ng mundo may multo eh. Dito pa kaya sa bahay. Huwag lang silang mananakit. Tsaka, huwag lang magpapakita sa anak ko. Dumiretso siya sa kusina para uminom ng tubig. Inilipag niya muna sa lamesa ang kanyang bag saka kumuha ng malamig na tubig sa ref. Pagkainom ay inilagay niya sa lababo ang basong ginamit. Nagtataka siya dahil may mga hugasin sa lababo. 4 na plato ang naroon at may 4 na pares ng kutsara at tinidor. Oh, bakit may hugasin dito? Di naman nag-iiwan ng hugasin si Darren ah. Tsaka, bakit 4 na naman ang plato? Nawiwirduhan na ako ah. Hinugasan na lang niya mga ito pagkatapos ay isinalansan sa lagayan. Nagluto na rin siya ng pagkain dahil hindi siya kumain sa karinderya bago umuwi. Pagkatapos magluto ay naglinis muna siya ng katawan. Nasa loob siya ng banyo nang marinig niyang may maingay na naman sa kusina. Nagkakalantugan na naman ng mga kasangkapan doon. Para bang may taong gumagawa nun. Dahil sa pagtataka niya, nagmadali siya sa paglilinis para maabutan kung ano ang nangyayari sa kusina. Nakatapis lang siya ng tuwalya nang lumabas ng banyo. Kagad niyang tiningnan ng kusina kung ano ba ang mayroon doon. Laking pagtataka niya sa nakita. May plato na naman nakahain sa lamesa. 4 na naman mga plato. Sino pang gumagawa nito? Kinikilabutan na ako ah. Teka lang. Nagmadali siyang nagbihis pagkatapos ay kinuha niya sa bag niya ang hininging holy water sa simbahan. Winisikan niya ang buong kusina. Dinamay na rin niya ang iba pang parte ng kanilang bahay. Kung sino man kayong nanggagambala sa bahay namin, umalis na kayo dito. Hindi ko nararapat dito. Walang lugar ang bahay ko sa kagaya niyong ligaw na kaluluwa o kahit engkanto pa kayo. Hindi kayo tanggap dito kaya umalis na kayo. Alis! Umalis kayo dito! Habang nagwiwisik ng benditadong tubig, naramdaman niyang may nakatayo sa kanyang likuran. Nagtatayuan ang kanyang balahibo at kusang nangatog ang kanyang tuhod. Dahan-dahan siyang lumingon pero wala siyang nakitang naroon. Maya-maya ay nakarinig siya ng batang tumatawa. Sinabayan pa ito ng pagtakbo sa buong bahay. Ano ba sila? Bakit po sila naririnig ngayon? Umalis kayo rito ha! Alis!
Sinundan niya ang naririnig na pagtawa ng bata habang winiwisikan nito ng holy water. Bigla siyang natigilan nang mahulog ang mga platong nakalagay sa ibabaw ng lamesa. Dali-dali niya itong nilingon. Tumambad sa kanya ang mga platong nasa sahig at basag na. Nagalit ba sila? Sila pa talaga marunong magalit ha? Nakikitira na nga lang sila sa bahay eh. Dali-daling lumabas ng bahay si Wency dahil sa takot. Doon na lang siya naghintay sa labas ng kanyang kaibigan. Nang dumating na ito, ay labis ang pagtataka kung bakit siya nasa labas ng ganoong oras. O pre, bakit nandito ka sa labas? Pre, may sasabihin ako. Ano? Pinalayas ka na ng asawa mo? Hindi. Mukhang may nakapasok na multo sa bahay. Ha? Paano mo nasabi? Kasi, after kong wisikan ng holy water ang buong bahay, nagalit yata sila. Nagbabasag na sila ng plato eh. Kaya ako lumabas kasi natakot ako. Kapag nagpakita ka ng takot sa kanila, makikipaglaban na yan sila. Ikaw ang itataboy nila para makuha nila yung bahay ninyo. Dito na sila mamamahay. Anong gagawin natin? Baka may alam ka. Di ba mas may alam ang biyenan mo? Hindi niya pwedeng malaman to, no? Lalo siya magagalit. Baka pati ang asawa ko magalit din sa akin. Sa atin natin na lang to. Pre, sa Friday, dito matutulog ang anak ko eh. Dapat mawalaan yung multo. Teka. Pumasok muna tayo sa loob. Doon tayo mag-isip. Ginugutom ako sa'yo eh. Nakapagluto na naman ako kanina. Kumain muna tayo. Nagugutom na rin ako. Ilang oras ka na bang nandito sa labas? Ewan ko. Matagal-tagal na rin. Bakit walang ilaw sa loob ng bahay? Di mo nilagyan? Kusang namatay pre. Di ko na binuksan. Dapat siguro ilabas na natin yung lamesa. Baka may nagmumulto talaga dun. Magkasunod silang pumasok sa loob ng bahay at pinakiramdaman nila ang paligid. Nagulat pa si Dari nang biglang bumukas ang ilaw. Oh, nagbukas? Hindi, binuksan ko lang talaga. Sus, akala ko nagkusang nagbukas eh. Tiningnan ni Dari ang kusina. Nakita niya mga basag na plato sa sahig sa tapat ng lamesa. Grabe, hindi mo talaga niligpit ha. Kinabahan na nga ako eh. Naduwag ka lang kamo. Tara, linisin muna natin to. Baka mamaya makasugat pa. Tapos ilabas na natin tong lamesa. Magkatuwang nilang nilinis sa mga basag na plato. Pagkatapos ay pinagtulungan din nilang ilabas ang lamesa. Pero hirap na hirap sila dahil sobrang bigat nito na halos hindi nila maiangat. Bakit ang bigat nito? Hindi naman to ganun kabigat nung ipasok natin, di ba? Oo nga, parang nakasemento ang mga paa nito ngayon. Ayaw yatang ipalabas eh. Sabay silang tiningnan ng mga paa ng lamesa. Napakamot na lang ng ulo si Darren dahil wala namang kakaiba. Maya-maya ay sabay silang nagkatinginan ng may marinig na kalabog sa ibabaw ng mesa. Parang may kung anong bumagsak doon. Nang tingnan nila ito, natod sila nang makita ang isang batang walang malay na nakasubsob sa lamesa. Paanong nagkaroon ng bata dyan? Multo yan, pre! Halos magkabanggaan sila sa pagtakbo habang paalis sa kusina. Nagmamadali silang lumabas ng bahay habang sumisigaw. Anong gagawin natin, pre? Hindi ko alam. Langya, may multo nga yung lamesang yun, pre. Bata lang naman eh. Baka pinaglalaruan lang tayo. Multo pa rin yun, no? Mananakit yung pre. Hindi naman siguro. Naupo sila sa tricycle habang nag-iisip ng paraan. Pareho na silang takot na pumasok sa loob ng bahay dahil sa multo. Habang nag-iisip ng paraan ng dalawa, ay bigla namang nakatanggap ng tawag sa cellphone si Wency mula sa kanyang biyenan. Nay, bakit po kayo napatawag? Si Abby kasi hinahanap ka. Puntahan mo muna dito. Bakit daw po? May sinat kasi ang bata. Naglalambing. Nasobrahan na naman siguro to sa pagod sa eskwelahan. Siguro naglaro na naman ito na naglaro doon.
Oo, sige po. Pupunta na po ako dyan. Sumama si Darin kay Wency para puntahan ang anak dahil ayaw ni Darin maiwan ng mag-isa sa bahay na yon. Bago sila pumasok sa loob ng bahay ng biyenan ay sinabihan ni Wency ang kaibigan na huwag ipapaalam sa biyenan ng mga nangyayari sa bahay. Oo na, alam ko ng sikretong malupit yun. Dito na muna tayo matulog, pre. Di ba, baka kasi mamaya kung anong mangyari sa atin dun eh. Tingnan natin. Bahala na. Tara na muna sa loob. Kumatok na sa pinto si Wency at kaagad naman silang pinagbuksan ni Aling Dolor. Nandiyan ka na pala. Bakit sinama mo pa yung kaibigan mo? Nang istorbo ka pa. Naku, hindi po Aling Dolor. Ayos lang po sa akin yun. Ayos nga rin po kung dito muna kami matutulog ngayong gabi. Ha? At bakit naman? Ang ibig ko pong sabihin baka kasi kailangan ni Abby yung papa niya at ang pogi niyang tito ngayon. Pumasok na nga muna kayo. Kumusta pong anak ko, Nay? May sinat lang. Tapos kung ano-ano sinasabi. Kausapin niyo doon. Ano pong sinasabi? May pinabibili po ba? Wala. Nagtuturo lang ng hindi nakikita. Minamaligno yata o baka dala ng sama ng pakiramdam niya. Pinuntahan ni Wency ang anak sa kwarto nito at kinausap. Laking gulat niya nang sabihin ng anak na may batang palaging nakasunod sa kanya at inaaya siyang maglaro. Takot na takot si Abby sa batang nakikita niya dahil kakaiba raw ang itsura nito. Ako anak, baka mamaya gusto lang talaga makipaglaro sa iyo ng batang yun. Huwag mong katakutan yung mga bata, lalo na yung mga batang nasa lansangan. Iwasan mo lang kung ayaw mo makipaglaro sa kanya pero hindi ka dapat matakot doon. Kagaya mo, bata rin yun. Gusto lang maglaro. Sumingit na ang biyena ni Wency sa usapan nilang mag-ama. Wency, bukas pupunta ako ng eskwelahan. Ipapaalam ko si Abby na hindi mo na makakapasok. Iuwi mo muna ang bata. Hindi ko kasi siya mababantayan dito. Pupunta ako doon kina Marga pagkagaling ko sa eskwelahan ni Abby. Kabuanan na ni Marga ngayon. Kailangan niya ako doon. Bukas dalhin mo sa doktor ang anak mo ha. Kapag hindi bumaba ang lagnat sa mga binili kong gamot. Sige po, Nay. Ako na pong bahala sa anak ko. O sige. Gagayakan ko na lang siya ng ilang damit. Inilabas na ni Wency ang bata sa sala at doon na lang nila hinintay ang gamit na iginagayak ng biyenan. Nagtaka naman si Darin ang sabihan ni Wency kaya napabulong naman ito sa kanya. Pre, sure ka bang iuwi natin si Abby sa bahay nyo? Wala na akong choice, pre. Saan ko dadalhin ng anak ko? Bakit hindi na lang dito sa bahay ng biyenan mo? Hindi pwede. Di ko naman ito bahay pero alam mo ang sitwasyon doon, pre. Kaya nga tayo nandito Bahala na. Gawa na lang natin ang paraan. Maagang aalis si nanay bukas kaya doon na tayo matulog sa bahay. Bukas, maghanap ako ng pwedeng tumulong para mapaalis yung mga istorbo sa bahay. Baka lalong lumala ang sakit ni Abby dahil sa kanila Talaga? Ang balita ko pa naman kapag mahina ang katawan sinasapian. Nakakatulong ka ng malaki, pre. Pwede ba? Tulungan mo na lang ako mag-isip. Hindi yung nananakot ka pa. Hindi naman ako sa nananakot, pre. Sinasabi ko lang sa iyo yung mga posibilidad na mangyari. Nagpapakita na sila. Sa susunod, mananakit na yun. Kaya nga, sakto, aalis si nanay kaya kailangan nating kumilos para hindi na niya malaman ang tungkol sa problema natin. At hindi na rin makarating kay Anya yung tungkol dito. Kung kailangan sunugin ko yung lamesang yun, susunugin ko talaga. Mapalis lang sila sa bahay. Good luck, pre. Good luck ka dyan. Damay ka dito, ha? Nang maibigay na sa kanya ng biyena ng bag na naglalaman ng ilang damit ni Abby, umalis na rin sila dahil lumalalim na ang gabi. Pagka-uwi nila sa bahay, kaagad na dinala ni Wency ang anak sa silid. Anak, dito ka muna ha. Ipapainit ko lang yung pagkain dun sa kusina kasi si Papa hindi pa kumakain. Gusto bang kumain? May gusto kang ipaluto? Umiling ang kanyang anak at sinabing gusto na nitong matulog. Matapos saplusin ang buhok ng anak, ay hinalikan pa niya ito sa noo
pagkatapos ay kinumutan ng bata sa kainiwan na ito para makatulog. Pagkalabas ng silid ay kaagad siyang sinalubong ni Darren. O bakit? May problema ka ba? Parang ayoko na matulog dito sa sala, pre. Pwede bang doon muna ako sa kwarto? Mas okay kung sama-sama tayong matulog doon eh. Mas safe. Saka mababantayan pa natin ang isa't isa. Ang sabihin mo, naduduwag ka na. Mumu yun, pre. Sinong magiging matapang sa ganun? Hindi natin sila nakikita. Hindi natin alam kung kailan sila aatake. Naisip ko lang, hindi kaya na-trigger sila dahil nagwisik ka ng holy water sa buong bahay? Kailangan talaga mailabas natin yung lamesa at ibalik dun sa pinagbilan mo. Tapos mabawi pa yung pera. Haunted naman talaga pala yung tinda nila eh. Bukas na natin isipin yan. Hindi ka ba nagugutom? Wala pa tayong kain eh. Oo nga. Aayain din sana kitang kumain eh. Hininit ko na yung niluto mong gulay. Kakaiba ah. Anong gulay yun? Bakit puro buto? Ngayon lang ako nakakita ng ganun ha. Anong buto? Ginataang buto ang nandun sa kaldero eh. Pero hindi ba ikaw yung nagluto nun? Parang buto ni siyang buto na yun eh. Ngayon lang ako nakakita ng ganun. Loko ka ba? Tara nga, tingnan natin. Pagpunta nila sa kusina, kaagad na tiningnan ni Wency ang laman ng kaldero. Pinaglolo ko mo ba ako? Kailan pa naging butong sitaw? Kala ko tuloy naging puro buto ng sitaw ang niluto ko eh. Patingin nga. Sitaw na. Pero sigurado ako pre, kakaibang buto yung nakita ko kanina dyan sa kaldero eh. Ay nako, hayaan mo na nga. Gutom lang yan. Maglagay ka na ng plato at kumain na tayo. Habang naglalagay ng plato si Darren, napahinto siya dahil may kung anong gumulong sa kanyang paa. Nang tingnan niya ito'y gulat na gulat siya sa nakita. Saan galing yung singkamas na ito? Dala mo pre? Ha? Hindi. Wala naman akong biniling singkamas eh. Magkasama tayo, ano ka ba? Pinulot ni Darren ang singkamas. May dahon pa ito at may mga bunga na kasama. Bumubuka na ng kusa ang mga bunga at naglaglagan pa ang mga buto. Uy pre, ganito yung buto na nakita ko kanina sa kaldero. Ganitong ganito. Tingnan mo yung mga buto nito. Buto pala yun ng singkamas. Ha? Paano naman nagkaroon ng... Nagkatinginan ng dalawa pagkatapos ay hindi na lang kumibo. Pre, kumain na tayo. Tapon mo na yung hawak mo. Kagad namang sinunod ni Darren ang sinabi ni Wency. Pagkatapos ay tahimik silang kumain. Malalim ang pag-iisip ni Wency dahil naguguluhan na siya sa mga nangyayari. Maya-maya ay bigla nilang sumigaw si Abby sa kwarto. Pre, si Abby! Oo nga, tara tingnan natin! Nagmamadali silang pumasok sa silid. Nakita nila si Abby na nakaupo sa kama at umiiyak. Bakit anak? Anong problema? Nananaginip ka ba? Hindi nagsalita si Abby. Inunat lang niya ang kamay at may kung anong itinuturo. Sinundan nila ng tingin ang itinuturo ni Abby. Nakita nila ang batang lalaki na nakatayo malapit sa kusina. May dalatong singkamas at kinakagat-kagat pa yun. Umiiyak na sinabi ni Abby na gustong makipaglaro sa kanya ang batang yon. Ikinuwento pa nito na nagpupunta rin ang batang lalaki sa eskwelahan at kinakausap siya. Ipinakita ni Abby kay Wency ang mga bunga ng singkamas na ibinigay ng batang lalaki sa kanya. Bunga yan ng singkamas? Bakit ka binigyan? Akin na yan anak. Huwag kang tatanggap ng kahit na ano mula sa hindi mo kilala ha. Kahit isa siyang bata, hindi pa rin natin alam kung ano yung gusto niya. At saka, huwag kang kakain ng kahit na anong galing sa hindi mo kilala ha. Umiyak na naman si Abby. Itinuro niya ang lamesa sa kusina. Paulit-ulit na sinasabi ng bata na patay na raw ang mga nasa kusina. Kinain daw nila ang buto na kagaya ng ibinigay sa kanya. Dali-daling napasilip si Darren sa pintuan para tingnan ang kusina. Pre, tingnan mo! Kagad namang sumunod si Wency. Mula sa pintuan ng silid ay nakita nila ang isang pamilya na nakaupo sa tabi ng lamesa. Mag-asawa ito na may 2 anak at kumakain ng mga ito. Yung kinakain nila pre, yun yung buto ng bunga ng singkamas.
Kagaya yun nung nakita kong gulay sa buto ng kaldero. Sandali, bakit sila nagpapakita sa atin? Anong ginagawa nila? Pinanood nila ang masayang pamilya habang kumakain. Maya-maya ay unti-unting tumahimik ang mga ito. Kanya-kanyang hawak sa tiyan at ulo. Iniinda na ng mga ito ang sakit na dulot ng pagkain nila ng buto. Hanggang sa nakita nila na isa-isang tumutumba sa sahig ang mga ito. Dumadaing pa ang mga ito sa sakit at pilit na humihingi ng saklolo. Nang tuluyan ng mawalan ng malay ang mga ito, ay isa-isa na ring naglaho. Pre, Oo nga pre, mukhang hindi nga sila nananakot. Baka nagpapakita sila kasi gusto nilang humingi ng tulong. namatay sila. Baka nalason sila sa kinain nila. Nakakalason pala yung buto na yun. Hindi ko alam pre, hindi pa ako nakakain ng buto ng singkamas eh. Hindi naman nakakalason ng singkamas, di ba? Baka mali lang yung paraan nila ng pagluluto kaya sila nalason. Pero kung ano pa man yun, wala na tayong magagawa sa kanila. Dasal na lang siguro ang mabibigay natin para manahimik na yung mga kaluluwa nila. Oo nga. Anong gagawin natin ngayon? Magsindi tayo ng kandila, mag-ali tayo ng dasal. Tapos bukas, susunugin ko na yung lamesang yan. Baka hindi sila makalis kasi dyan sila namatay eh. Nagsindi ng kandila si Wency at itinulo sa ibabaw ng lamesa. Pagkatapos ay taimtim silang nagdasal. Kinausap nila ang mga multo na aalayan nila ng dasal ang mga ito at ipagsisindi ng kandila. Nakiusap si Wency na sana'y wag nang manggambala pa, lalo na sa kanyang anak. Naging payapa ang gabing yon. Nakatulog din ng mahimbing si Abby. Bago sumikat ang araw, inilabas nila ang lamesa. Himalang nabuhat na nila yon. Kumuha si Wency ng gasolina mula sa tangke ng motor niya at ibinuhos sa lamesa pagkatapos ay sinindihan yon. Pinanood nila ito hanggang sa matupok. Hindi na kaya sila magpapakita o magpaparamdam? Siguro, kasi nailabas na natin yung lamesa eh. Baka gusto talaga nila na madasalan at matirikan ng kandila. Ang sabi kasi, kapag hindi natirikan ng kandila ang patay, hindi matatanglawan ang daan nila papunta sa langit. Kaya ang nangyayari, nandito lang sila sa mundo, pagala-gala, at lagi silang hinahatak ng energy ng bagay o lugar na naging sanhi ng kamatayan nila. Naku, kawawa naman sila no? Oo nga eh. Ay, siya nga pala pre. Pwedeng maiwan ka muna dito? Oh, saan ka pupunta? Dadaling ko sa doktor si Abby. Mabuti pa nga. Kagabi, mataas ang lagnat niya eh. Kahit mahimbing ang tulog. Yun nga eh. Baka tumawag si Anya, tsak magtatanong yun. Nang pumasok sila sa bahay, narinig nila na nagsasalita si Abby. May kinakausap ito sa kwarto. Oh, si Abby yun di ba? Si Abby nga. Sino kaya kausap niya? Dali-dali silang pumunta sa kwarto. Abby? Anak? Sino kausap mo? Ngumiti si Abby at itinuro ang nasa sulok ng kwarto pero wala naman silang nakikita. Wala namang nandyan anak ah. Anong nakikita mo dyan? Kinilabutan na naman ang magkaibigan ng sabihin ni Abby na naroon ang pamilyang namatay sa lamesang pula. Nagpapaalam ang mga ito at nagpapasalamat sa tulong na ibinigay sa kanila. Ganun ba? O sige anak, magbabay ka na sa kanila. Sabihin mo, mag-go na sila doon sa pupuntahan nila. Sabihin mo, wag nang magpapakita sa'yo ha. Kasi kamo, nagkakasakit ka. Kailangan mong gumaling. Pre, bago mo kaya dalhin si Abby sa doktor, dalhin mo muna sa albularyo. Dapat nga siguro no, para maputol na yung ugnayan niya sa mga multo. Matapos igayak ni Wency ang anak, dinala niya ito sa albularyo sa kabilang bayan. Pagkarating pa lang nila ay nagulat na si Wency sa ibinungan ng matandang babae. Ang lakas ng third eye ng anak mo. Nagliliwanag ang noo niya. Po? Nilalagnat siya kasi hindi pa kaya ng katawan niya ang malakas niyang kakayanan. Hindi lang multo ang makikita ng anak mong ito. Maraming magpapakita sa kanya. Mahahatak sila dahil sa kakaibang liwanag na taglay ng batang ito. Aling Portia,
Pwede ho bang isara yung third eye ng anak ko? Bata pa po siya eh. Hindi niya ito dapat nararanasan. Baka po kung ano ang mangyari sa kanya. Alam mo, hindi talaga naisasara ang third eye. Pinahihina lang ito pero dumarating ang araw na lalakas uli. Babalik uli ang kakayahan niya at baka ikatakot pa niya ng husto yon. Ano pong ibig niyong sabihin? Mas maganda kung mananatili ang kakayahan niya para habang lumalaki siya ay nasasanay na siya. Para hindi na siya natatakot. Magiging matatag siya. Kapag pansamantala itong isinara, sa oras na magbukasyon, baka ikabigla niya. Lalong hindi maganda magiging resulta. Kailangan niya lang ng gabay. Kailangang ipaunawa sa kanya kung alin sa mga nakikita niya ang buhay na tao at kung alin ang hindi. Hindi mo siya dapat iwanan. Dapat palagi mo siyang samahan at gabayan. Lalo na sa ganyang edad. Lapitin siya sa mga hindi natin nakikita. Dapat may pinagtatanungan siya na magsasabi sa kanya ng dapat gawin. Hinilot ng albularyo ang bata para mawala na ang lagnat nito. Pinayuhan pa rin siya ng albularyo na dalhin sa doktor si Abby para mabigyan ng gamot at nang bumilis ang paggaling. Ilang araw nang nasa pangangalaga niya ang bata. Ilang araw na rin niyang kinukumbinsi ang asawa na siya na ang mag-aalaga sa anak nila pero hindi ito pumapayag. Hanggang sasabihin niya ang totoo. Anya, hindi ordinaryong bata si Abby. Kailangan niya ako. Kailangan ko siyang maprotektahan. Alam bang may third eye siya? Kapag walang gagabay sa kanya, baka mapahamak siya. Alam ko, Wency. Kaya nga doon ko siya ibinigay kay nanay kasi may third eye din siya. Pareho sila ng kakayahan ni Abby. Magagabayan siya doon. Hindi, Anya. Anak ko si Abby. Hindi na ako papayag na ibigay sa ibang pangangalaga at magprotekta sa kanya. Kailangan niya ako. Ako ang nakakaalam ng tama para sa kanya. Kung wala kang tiwala sa akin umuwi ka na dito. Sabay nating alagaan ang anak natin. Kailangan niya tayo. Lalo na ngayon. O sige, kakausapin ko si nanay. Next week, babalik na rin siya. Pasensya ka na, Wency. Inihiwalay ko sa iyo si Abby kasi iniisip kong baka hindi mo siya mapangalagaan. Ngayon alam mo nang kakaiba siyang bata. Sige, ikaw nang bahala sa kanya. Salamat. Salamat, mahal. Pagkatapos ng usapan nilang mag-asawa, kinausap naman ni Wency si Darren. Pre, napaliwanag ko na kay Anya. O anong sabi? Payag na siya sa gusto ko. Dito natitira sa akin si Abby. Ako na mag-aalaga sa anak namin. Yun! Dapat nga noon pa yun Mabuti yun. Dahil makakasama mo na yung anak nyo. Makakabalik na ako sa amin. Hindi mo na ako kailangan dito, pre. May bantay ka na, Salamat, Pero pumusal ka pa rin dito na madalas, Oo naman, Ano ka ba? Parang anak ko na rin yang si Abby, Kailangan din niya ng gabay ko. Paano yun? Mukhang hindi lang daw multo nakikita ni Abby, sabi ng albularya. Lalo kang matatakot niyan. Ako? Matatakot? Multo lang yun, pre. Ayun Parang sa pagkakaalala ko, hindi ka makahiwalay sa akin nung nagpakita rin sa iyo yung mga multo na yun Mabait pa yun, pre, May mga multo na mababagsik. Paano na? Ito naman, Parang tinatakot mo na ako niyan Sabihin mo kung ayaw mo na ako dito. Sabi ko na nga ba, duwag ka rin Dapat palagi kang naliligo ng asin. Ewan ko sa iyo. Ikaw nga mukhang papasukin mo na yung pagiging expert sa mga multo Aba, kung kinakailangan bakit hindi? Natigil ang asara ng dalawa nang bigla silang lokohin ni Abby. Sinabi ng bata sa kanila na may katabi silang multo at nakikinig sa kanilang kwentuhan. Biglang napatayo ang dalawa at dali-daling lumipat ng pwesto. Tawa naman ang tawa si Abby. Hoy, Abby, hindi magandang biro yan, anak, Oo nga, duwag pa naman ng papa mo. Ako talaga, mas lalo ka nga Una kang tumayo
lalong tumawa si Abby sa dalawa dahilan para makitawan na rin sila. Naging masaya ang anak niya nang malaman nitong hindi na siya babalik sa bahay ng kanyang lola. Mas gustong makasama ni Abby ang kanyang ama dahil mas ramdam nito ang pag-aalaga sa kanya. Wakas!